tagline ay ito. Discover the steps into transformation that heals from within. Alam niyo, imagine niyo to, no? Sa konteksto ng buhay na whatever man, anong sitwasyon man natin. Nagkakaroon tayo ng needs na nagsasabi tayo na, okay, parang kailangan ko yung ganito sa buhay ko. Pero yung deeper need minsan na about our emotions, nanineglect. Okay? So, dito sa pinag-uusapan natin, gusto natin na maiayos ito. Okay, slowly but surely. Inner healing is a journey. Tuloy tayo mga kapatid. Here's the question. What are your bad habits that you think manipulate you? Ano ang iyong bad habits? Bad habits natin na sa palagay mo ay namamanipulate ka. Okay. Oo, nakasanayan na hindi nakakatulong. Medyo lalong lumalapit na. Now, the next question ay, pwede ba yung bad habits na to ay ma-manipulate tayo? Pag sinabing manipulate ay yung i-control ka without your consent. May consent mo, pero unaware ka na binigyan mo siya ng consent. Hindi ka fully aware na, okay, sige, gawin mo miserable ang buhay ko, bad habits, ha? Walang ganon, pero it happens. And there's no inner healing in bad habits. Bad habits can hurt you internally as a person. So, kapag may nagpo-process ka ng inner healing, pero yung bad habits, whatever that is, ay hindi nabago into good habits, it hurts you na hindi mo alam. And we don't want that. We don't want that. So, again, ang title natin ay When Bad Habits Manipulate. Premise, yung pinag-uusapan natin. Manipulation can come in the form of bad habits, which robs you of peace and the experience of being peaceful. Hala. Okay. Medyo close to home itong pinag-uusapan natin. Kapag meron kang bad habits, there is manipulation, believe me. Magbigay tayo ng isang example. Kung ako ay lasenggo, and bad habits ko ang paglalaseng. Okay? Imbis na gamitin ko yung pera, pambili ng whatever na pakinabang sa akin at sa family, ibibili ko ng alak. At imbis na ako ay matino, nakakausap, nakakapagtrabaho, nakakapag-contribute sa society, sa family, sa church, pero lasing ako, wala akong pakinabang. It manipulates me. So, kapag tayo ay minamanipulate ng bad habits, here's the bad result. Yung nanakawan tayo ng kapayapaan. Ito pa. Bad habits form through custom or frequent repetition. Every time na tayo ay ginagawa natin isang bagay at nagagawa mo siya for the longest time, actually sabi nga ng mga psychologists, 30 days to 60 days na gawin mo siya ng walang patid, it is a habit, good or bad. Okay? Bad habits represent patterns. So, hindi lang siya yung repetition. Bad habits are patterns. Kaya, unknowingly, we can be robbed of our peace and our experience of peace because of bad habits. Bad words, bad attitude, bad vices. Okay, bad na vices pa, no? Okay? Bad perspective.
Di ba? At everything else. Even ang believers na may bad habits ay pwedeng i-manipulate ng kanyang bad habit. Yung thinking ko, yung thinking pattern ko, good or bad, can become habits. Di ba? So, tuloy pa tayo. Bad habits operate through a process of normalization. Okay, normalization. Normal na siya. Tatay ko, lasenggo. Kaya lasenggo ako. Pero katulad ng story na binanggit ko sa inyo nun, 2 anak na lalaki, isang tatay na lasenggo. Lumaki yung mga bata under that father. Later on, mga kapatid, because of normalization sa loob ng bahay, yung panganay, naging lasenggo. Okay? At sa kanyang paglalasing, what happened then? Naging miserable din ang buhay niya katulad ng tatay niya. Pero, on the other side, yung isang lalaki hindi naging lasenggo. And then there was one person na nagtanong, dos 2 magkapatid, at ang sabi ay, bakit ikaw naging lasenggo? Ikaw ay hindi naging lasenggo. Pansinin nyo pareho kong tatay, iisang tatay nila, 2 anak. Yung lasenggo, yung naging lasenggo din, sabi niya, kasi lasenggo tatay ko, kaya naging lasenggo na rin ako. Okay? So, nahawa ako sa tatay ko. Because of my father's alcoholism, being alcoholic, I became alcoholic. Pero yung pangalawa, the second child na hindi lasenggo, or who did not become an alcoholic, what happened, mga kapatid? Anong sagot niya? Sabi niya, lasenggo na nga ang tatay ko. Pati ba naman ako lasenggo din? Okay? So, as you can see, yung isang tao, tinanggap na yung normal na nangyayari sa bahay nila. Okay? Yung isa, he had awareness and he gave himself a choice. Kung pipiliin ko yung tatay kong lasenggo, magiging lasenggo ako, ano mangyari sa buhay ko? Okay? So, he made a choice. The bad habit of my father will not be my bad habit. Okay? Okay, end of story. So, bad habits operate through a process of normalization. At ito pa, how about ang bad habit mo ay i-condemn ang sarili mo? How about ang bad habit mo ay sisihin ang sarili mo or kaya baliktad? Yung bad habit natin ay hindi ako nagkakamali. Kayo lang ang nagkakamali. So every time, kung bad habit ko yon, then lagi akong tama, lagi kayong mali. Okay? At attitude as a bad habit can hamper or can hinder inner healing. Okay? Sabi pa rito, the great danger lies in how repeated practice wears off your sense of evil of them. In Tagalog, kung ikaw ay nasanay sa maling gawi, kung ako ay nasanay sa maling gawi, kahit masama iyon, dahil naging gawi ko na, hindi na siya masama. Okay? And that bad habit manipulates me. Okay, balikan na natin yung sinasabi ko kanina. Sabi dito, manipulation can come in the form of bad habits. Okay? At if you have bad habits, you rob yourself of peace and the experience of
peace. Okay, next. Tingnan nyo to. Bad habits. What begins as a conscious choice becomes automatic. Dahil normal na siya, automatic na siya, hindi ka na mag-iisip, gagawin mo na siya. Kasi bakit? Habit mo na eh. And once again, let me tell you, bad habits form in 30 days to 60 days. In 1 to 2 months, gawin mo siya na walang palya. That's a habit. Kung nakasanayan mo na everyday may devotion ka, mag-skip ka ng isang araw, ang mas mabigat sa kalooban. Ba't ko manamiss? Pero pag nakasanayan mo na siya, imposible mo na siyang mamiss. Kasi habit mo na siya. Parang ganito. Let's talk about cellphone. Did you know cellphone, though useful, can become a cause for bad habits? Okay? I'm not against cellphone. Ang ganda ng cellphone, ang daming gamit. Okay? It can be used as a calendar, flashlight, calculator, ano pa? Calls, text, emails, camera. Sa sobrang daming gamit niya, para na siyang Swiss knife. Diba? Reminder, alarm clock, ang dami eh. Pero people are being manipulated by cell phones. If you don't believe me, try nyo tumingin sa paligid. Diba? Nasa LRT ka o MRT, lahat nakayuko. May kausap na tao nakayuko. Diba? May klase nakayuko. Kumakain kasama ang family nakayuko. Okay? So, and you are talking to people na nakayuko. I don't know if you agree with me, pero talking with people na hindi nakatingin sa kausap mo is a bad habit. Diba? You're telling the person na hindi ka gaanong mahalaga, mas mahalaga ito. And that is a bad habit. Okay? Meron kang nilalagay sa isipan ng tao na hindi ka importante masyado, mas importante itong cellphone ko. And later on, mangyayari din yan sa'yo. People will be talking to you, nakatingin ka, and then bubunot siya ng cellphone habang nag-uusap kayo. How do you feel? Nanay ka, yung kausap mo, biglang bununutan ka na sa cellphone. Opo. Yeah, opo. Nasa iyo ba talaga ang kanyang attention? Sa church, may nag-word. May nag-worship tayo. Pero nakatingin sa cellphone. Okay na kung pinapasa o online to. Okay, ito yung manood ka online. Okay? Pero yung nag-update or nagme-message, kung nakatingin ang Diyos sa mga worshiper sa church, ano kayang feeling ni Lord? Is that a good habit or a bad habit? Cellphone pa lang yan. Isama na natin yung mga vices. Diba? At minsan, kahit na nakatingin, pero iba iniisip, at pagkatapos nalaman mo, oh, bro, sis, ay, ano nga pala sabi mo? That's a habit. Bakit nawawala? Is there a mental issue? Bakit hindi siya makapag-focus? Diba? Yung sa medical terms, yung mga tinatawag na fear or phobia. Okay? Claustrophobia, arachnophobia. Basta lahat ng may phobia sa dulo, that's fear. Kumbaga, hindi ka makapag-focus kung ikaw ay may claustrophobia.
pag nasa enclosed na lugar ka, kahit na may kausap ka, nawawala ka na kasi may fear of enclosed spaces ka. Merong na-form sa'yo from your past, bakit takot ka sa mga enclosed na mga lugar? Fear of heights. Diba? Pag mataas ang lugar na yun, naka-experience ka ba na hinagis ka ng tatay mo ng gatos, hindi ka sinalo, tapos pagbagsak ka? Whatever man yung cause noon, it disturbs our peace, it disturbs our communication with people. So whatever the bad habits are, nagkakaroon tayo ng problem. Okay, tuloy tayo. So, without awareness, nafo-form iyon. Di ba? Yung mga bata, natututong magmura. Sino nagturo sa nila? Ba't nagkaroon sila ng bad words? Tinuruan ba natin sila? O nakita nila sa mga movies? Yung mga pagmumura? Nakita nila sa kapitbahay? So, na-form yung bad habit. Isama mo pa yan sa bad attitude, sa vices at lahat-lahat. At pag nagsama-sama mga bad habits, what happens? The person ay nawawala ng peace. That person will not experience peace. Peace is the one of the sign ng inner healing. Ano yun? Tuloy tayo. Okay, nandyan ba kayo mga kapatid? Thumbs up nga yung nandyan or heart or whatever, react. Yan. Now, tingnan natin yung Bible. Ang sabi ng Bible sa Proverbs 25 verse 28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Okay, himayin natin ng konti yung verse na yan. It talks about self-control. Okay? Bad habits are signs that you are not in control. The habit is in control of you. Kung ako ay napapamura dahil sa mga magandang nangyari o sa mga masamang nangyari, tapos pag ganun ako, maganda, may conviction na ako. Okay? Pero how about kung wala? How about kung madalas ko pa rin sa sinasabi? Okay? How about yung temper ko? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. At sabi sa Romans chapter 7 yan. Those are, di ko na ilagay pala dito yung verse na yun. Sa Romans chapter 7, sabi ni Paul, yung ayaw ko na gawin, yun na nagagawa ko. At yung yung gusto kong gawin, hindi yun na nagagawa ko. At ito ang revealing doon sa passage na yun. Therefore, it is sin living in me. Bad habits are controlling me. Now, pause tayo ng konti. Kung may notebook at papel ka dyan, at ballpen, isulat mo ngayon. Huwag sa cellphone. Huwag cellphone. Papel. Okay, dito sa table ko, mayroon akong mga scratch papers. At ang mga scratch papers na to ay galing sa scratch. And then kinat ko, and then susulatan ko ng ganito. If you have this or may notebook ka dyan at ballpen, gawin mo. Okay, I urge you na gawin mo to. Isulat mo ang lahat na alala mo na bad habits mo. Okay, wala naman nakakita sa atin ano. Sulat mo. Okay, magsusulat din ako. Sulat natin yung mga bad habits natin na ayaw mong gawin pero nagagawa mo siya. Nakakalusot pa rin. Maring nabawasan na ha. Maring noon hindi na ako ganito, hindi na ako nagmumulat pastor. Pero minsan nakakasingit pa rin. O bad words. Lagay mo pa rin. Okay? Kung estudyante ka, nangongopya ka ba? Bad habit yun. Okay? If you're cheating, that's bad habit. Okay? If you're not reading your Bible, that's a bad habit. If you're reading your Bible, that's a good habit. So, bad habits muna. And then, on the katapat niya na side,
Okay, reserve nyo yan. Basta sulat nyo muna. May gagawin tayo mamaya. Okay? So, may naalala ko. Susulat ko. Okay, sulat nyo ha. Again, wag cellphone ang gamitin mo. Wag cellphone. Masyado na tayong dependent sa cellphone. Ballpen. Excuse me po. Ballpen at papel. Sulat mo. You need to write. Okay? Kasi inner healing sessions ito. Okay? Follow simple instructions. That's a simple instruction. Okay? Tuloy tayo. Reserve nyo yung, tabi nyo muna yung papel nyo ha. Pero habang itabi nyo lang siya, pag may naalala kayo, sulat nyo lang. Okay? And then susulat ko. Kasi dadayain ako ng isip ko na, alam mo yan, matatandaan mo yan. Pero, mamaya-maya, pag iisipin mo, hindi mo na siya maalala. That's a bad habit. A good habit ay pag may naalala ka, if you have the leisure na isulat mo. Ang saan pa ng verse? A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Kapag wala kang self-control at ang kumokontrol sa'yo ay ang bad habits mo, ikakapahamak mo yan, I tell you. Okay? Kapag ang isang lalaki ay hindi na control ang kanyang lust at naging bad habits yan, ikakalaglag niya yan later on. Kapag ang babae ay hindi niya na control yung kanyang bibig, lalaki o babae yan ha, ikakalaglag mo rin yan later on. Ikakabagsak mo yan. Ikaw ay open sa atake ng kalaban. If we have bad habits that we don't control. Pero ang tanong, Pastor, paano mo kukunin yung control? Paano babawiin yung control? Ito, yung simpleng sinasabi ko sa inyo na isulat nyo, that is control. I tell you, you follow. Hindi dahil sa sumusod kayo lang sa akin, kundi you want to be healed in the inner man. So I'm giving you choices to have good habits. Okay? Tuloy tayo. Now, ito ang solusyon. We form good habits. Kung ang bad habits ay nakasanayan, ang good habits ay nakasanayan din. Good habits are learned behavioral patterns. What? Okay? Your belief, isulat nyo to. Your belief will determine your behavior. Kung naniniwala ka na wala kang kwenta, wait ka lang. Mangyayari yan sa buhay mo. Wala ka nga talagang kwenta. Kung naniniwala ka na ikaw ay mahal ng Diyos at dahil mahal ka ng Diyos, susunod ka, wait lang. May good habits na lalabas. Prior, may bad habits na mangyayari. Kumbaga, tingnan nyo po mga kapatid, these behavioral patterns ay nare-reinforce. Ano yung reinforce? Okay? Pakinggan nyo ito mabuti mga kapatid at lalo tayong magkaroon ng breakthrough dito. And then we will pray, we will spend time, we will let the Holy Spirit work in us mamaya-maya ng konti. Okay? So, pag na-reinforce yung bad habit, kakanta ka na ng tukso, layuan mo ako. Or ng gusto kong bumait, hindi ko magawa. O ng ganito na talaga ako. Yan ang mga salita ng mga tao na may mga bad habits na ayaw nilang tanggalin. Okay? Ganito na talaga ako, unawain mo na lang ako. No, if that is a bad habit, yes, uunawain kita. Uunawain mo ako. Pero baguhin natin yung bad habits na yun.
Ang gawin natin, maging i-reinforce siya at gawin natin siya. So I will suggest yung tinatawag na 60, 30 to 60 days na i-recall nyo. Yung 30 to 60 days na gawi. Kung ako ay may bad habit, okay, yung medyo vulgar na lang, naniniwala ako na ang paglalasing ay hindi nakatulong sa pagiging makadiyos. But instead, I need to be filled with the Holy Spirit. So yung verse na yon, that's Ephesians chapter 5 somewhere, kung na nagkakamali. Sabi doon, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Sa verse na yon ay may good habit, sa verse na yon ay may bad habit. Ano yung bad habit? Drunk, pagiging lasing. Ano yung good habit? Filled with the Holy Spirit. Now, kung ang choice ko ay matanggal na yung bad habit, kailangan may kapalit na good habit. Kung ako ay naninigarilyo pa, gusto kong tanggalin ang paninigarilyo ko, is either biglaan or palitan ko ng candy, sabi ng iba. Pero ako, kung tatanungin nyo, biglain nyo na yan. Okay? Lahat ng mga sinasabihan ko na may bad habit ng paninigarilyo, sabi ko, wag mo na unti-untiin. Pag inunti-unti mo, matatagalan ka ng biglain mo na yan. Okay? Sabi nyo sa verse, be filled with the Holy Spirit. Don't get drunk with wine. Okay? So, bilangan ko ang sarili ko. Okay, starting tomorrow, I will not be drunk with wine but be filled with the Holy Spirit. Kung ang gawi ko, pagkagising sa umaga, pangmumug ko ay alak. Okay? I'm giving you an example. So, kinabukasan, hindi na alak, kundi Holy Spirit na. Second day, hindi na alak, Holy Spirit na. Sunday, lalo na. So nagawa ko siya ng 1 day, 2 days, 3 days, 10 days. Wow, for 10 days, okay ako. On the 11th day, pagising ko sa umaga, bukod sa sermon ng almusal, ay naglasing uli ako. Yung 10 days mo na nagawa, back to zero. Bad news, you go back to zero. Ano ba yan, Lord? So, kung ako yon, okay, back to zero. Okay, today o tomorrow, hindi na naman ako maglalasing. Okay, good. Hindi ako naglasing. Second day, third day, fourth day, fifth day, 25 days. On the 26th day, naglasing na naman ako. Back to zero na naman ako. Kasi I'm teaching myself good behavior, good habits. So kung nagpumalpak ako once, balik ako. Now, hindi ko condemn ang sarili ko, pero, iti-train ko ang sarili ko. And if this happens ng tuloy-tuloy, 30 days na ako na hindi naglalasing. At na-filled ako with the Holy Spirit. Good for me. Kaya gusto ko pa i-push. Lord, gawin ko ng 60 days. Para ma-reinforce, again tingnan nyo to. Good habits are learned behavioral patterns reinforced through repetition. Andyan ba kayo? So 30 days na ako na hindi naglasing. 30 days, I'm sane. Okay? I'm not drunk, but I'm filled with the Holy Spirit for the past 30 days. So Lord, I need to push it a little further. I'll go for 60 days. And then 61 days, 65 days, 61 day pala, 35 days, 40 days. Okay? Wow! Celebrate tayo, Brel! Libre kita ng kikiam, Brel. Bakit po, pastor? Di ako pang pastor. Kunyari, di ako pastor. Bakit, bro? Kasi 40 days na ako hindi naglalasing. Celebrate with me! Ganun ba? Tara dahil dyan, maglasing tayo. Wag yan. Di ba yan? Okay, ganun ba, bro? Sige, ano tayo? Mag-church tayo mamaya at sa hapon manood tayo ng sine dahil i-celebrate natin yung ano mo. Okay, it's Sunday today. Halimbawa lang. Okay, so bro, ito pang good habit. Pwede bang bantayan mo ako?
Okay? Kung ako'y, kunyari, hindi ako pastor, at nag-undergo ako, no, bagong Christian ako, or I'm a person who wants to be freed from alcohol, being alcoholic, okay? I'll ask for a person who will be accountable for me or with me. Brel, nakaka 40 days na ako. Gusto kong ma-hit, Brel, ang 60 days na hindi ako maglalasing. Will you help me? Sige bro, anong gagawin ko? I-check mo ko everyday. At kapag on the 45th day, halimbawa lang, sasabihin ko sa kanya ginadaanan ko. On the 45th day, when you ask me if I got drunk for the whole day and I told you, yes, I will go back to zero. Will you help me? I will proceed 46 days, 50 days. Pero 30 days, solid mo siya nagagawa nang walang patid. Solid na yun mga kapatid, lalo na pag ginawa mo 60 days. So what do I mean? Form good habits so that you will not be manipulated by bad habits. Okay, in summary, bad habits are a form of manipulation that operates through normalization and entrenchment. Okay, research nyo lang yung word na entrenchment. This manipulation steals your peace and agency. Okay? Pag sinabing agency, hindi yan yung pinagkukuha ng trabaho. Yung agency dyan, sa sentence na yan ay yung pagiging blessing mo sa iba. Channel of blessing. Agent of blessing. Parang ganon. Breaking free requires divine help and deliberate, intentional action.